tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking insidente ang yumanig sa karagatan ng Timog Asya nang biglaang inatake ng isang hindi pa matukoy na bagay ang isang barkong nagdadala ng langis malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa mga ulat, ang pagsabog ay nagdulot ng malubhang pinsala sa silid ng makina ng barko na naging sanhi ng malaking alarma sa rehiyon. Agad na kumilos ang mga otoridad upang alamin ang sanhi ng pagsabog na ito sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO ang naganap na pag-atake noong unang araw ng Agosto. Nangyaring insidente sa layong humigit kumulang 20 kilometro sa hilagang silangan ng Lima, Oman na matatagpuan sa timog na bahagi ng madiskarteng kipot ng Hormuz. Bagamat kinumpirma ang pinsala, pinili ng ahensya na huwag munang ilabas ang pagkakakilanlan ng barkong nasangkot sa mapanganib na pangyayaring ito. Sa pinakahuling ulat mula sa UKMTO na wala ng kakayahang magmaniobra o kontrolin ang nasabing tanker dahil sa tindi ng pinsalang natamo ng makina nito. Gayunpaman, magandang balita na walang iniulat na nasawi o nasugatan sa hanay ng mga tripulante. Sa kasalukuyan, nananatiling nakatigil ang barko sa gitna ng dagat habang naghihintay ng tulong mula sa mga kalapit na puwersang pandagat na nagpapatrolya sa nasabing lugar. Nananatiling misteryo kung sino ang may pananagutan sa pag-atake dahil walang grupo o bansa ang umako ng responsibilidad. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang UKMTO tungkol sa uri ng armas na ginamit kung ito ba ay drone, missile o isang uri ng mina sa dagat. Ang kawalan ng malinaw na impormasyon ay lalo pang nagpapatindi sa pangamba ng mga kumpanya ng pagbabarko na dumaraan sa rutang ito araw-araw. Sa isang hiwalay na pahayag, iniulat din ng kapitan ng isa pang tanker ang isang kahina-hinalang insidente sa parehong rehiyon. Ayon sa kanya, nakakita sila ng malalakas na tilamsik ng tubig na sinundan ng isang malakas na pagsabog malapit sa kanilang kinaroroonan. Bagamat walang nasugatan at walang pinsalang natamo ang ikalawang barkong ito, iniimbestigahan pa ng mga eksperto kung may direktang kaugnayan sa isa't isa ang dalawang insidente. Ang kipot ng Hormuz ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo kung saan dumaraan ang malaking porsyento ng langis ng daigdig. Ang anumang banta sa seguridad sa rutang ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at presyo ng petrolyo. Ipinakikita ng kamakailang pag-atake kung gaano karupok ang seguridad ng mga komersyal na barkong bumabaybay sa mga estratehikong karagatan. Bilang tugon sa tumitinding tensyon sa karagatan, naglabas ng matapang na pahayag ang Iran. Iniulat ng Press TV, ang opisyal na media ng bansa, ang mga pahayag ni Mohammad Bagher Zolkadar, ang kalihim ng Supreme National Security Council ng Tehran. Binigyang diin niya na handa ang Iran na higpitan ang kontrol nito at posibleng harangan ang trapiko sa kipot ng Hormuz kung magpapatuloy ang mga banta laban sa bansa. Ayon kay Zolkadar, ang hakbang na ito ng Iran ay direktang tugon sa ipinatupad na pagharang at mga parusa ng Estados Unidos laban sa kalakalang pandagat nito. Iginiit ng Tehran na hindi ito mag-aatubiling gamitin ang puwersang militar nito upang ipagtanggol ang pambansang interes ng bansa. Ang banta ng pagsasara sa kipot ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga bansang umaasa sa supply ng langis mula sa gitnang silangan. Dahil sa lumalalang kalagayan ng seguridad, kapansin-pansin ang matinding pagbaba sa bilang ng mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz. Mula sa dating karaniwang bilang na 130 barko bawat araw bago magsimula ang mga tunggalian, iilan na lamang ngayon ang naglalakas loob na dumaan. Ipinakikita ng matinding pagbabang ito ang pangamba ng mga tagapangasiwa ng pagbabarko sa panganib ng pag-atake at pagkidnap sa karagatan. Ang pag-iwas ng mga barko sa tradisyonal na rutang ito ay nagdudulot ng malaging pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto at enerhiya sa iba't ibang panig ng mundo. Napipilitan ang mga barko na dumaan sa mas mahahabang ruta na nagre-resulta sa mas mataas na gastos sa gasolina at siguro. Inaasahang ipapasa sa mga mamimili ang karagdagang pasaning ito na maaaring magbunga ng pagtaas ng inflasyon sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas upang tugunan ang lumalalang krisis sa seguridad sa karagatan. Mabilis na kumilos ang ilang bansa upang humanap ng solusyon. Isang malawakang inisyatiba ang isinusulong ngayon upang protektahan ang mga komersyal na barko laban sa mga pag-atake.
Nilalayo ng hakbang na ito na maibalik ang tiwala ng mga kumpanya ng pagbabarko at matiyak na mananatiling bukas at ligtas ang mga pangunahing daanan ng kalakalan sa gitnang silangan. Pinangunahan ng Ministry ng Depensa ng Saudi Arabia ang isang mahalagang pandaigdigang pagpupulong upang talakayin ang sitwasyon. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa 43 bansa kasama ang mga opisyal mula sa European Union. Ipinakikita ng malawak na pakikilahok na ito ang matinding pagkabahala ng pandaigdigang komunidad sa banta ng destabilisasyon sa mga pangunahing ruta ng kalakalan. Sa nasabing pagpupulong, formal na iniharap ng Saudi Arabia ang panukala para sa pagtatatag ng isang bagong koalisyong pandagat. Ayon sa plano, ang Saudi Arabia ang magiging pangunahing tagapagtatag at mamumuno sa alyansa habang sa bansa rin itatayo ang punong tanggapan nito. Inaasahang magsisilbi ang koalisyong ito bilang pangunahing puwersang magbabantay at tutugon sa anumang banta ng karahasan sa mga estratehikong katubigan sa rehiyon. Pagtutuunan ng bagong koalisyon ang pagpapalakas ng seguridad sa dagat, pagtiyak sa kalayaan sa paglalayag at pagprotekta sa mga ruta ng kalakalan. Partikular na babantayan ang kipot ng Bab el Mandeb at ang Gulpo ng Aden na mga kritikal na daanan ng supply ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, naghahangad ang alyansa na mabawasan ang panganib ng mga pag-atake mula sa mga rebeldeng grupo at hindi kilalang puwersa. Sa ngayon, 14 na bansa na ang nagpahayag ng buong suporta sa panukalang ito ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng isang magkasanib na pahayag, kabilang sa mga bansang lumagda ang Turkey, Pakistan, Egypt, Sudan at Djibouti. Ang kooperasyon ng mga bansang ito, na may malalakas na puwersang pandagat, ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang upang mapatatag ang seguridad sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Gayunpaman, kapansin-pansin na sa 6 na bansang kasapi ng Gulf Cooperation Council, 2 ang hindi sumali sa kasunduan. Ang Oman at United Arab Emirates o UAE ay hindi kasama sa listahan ng mga bansang lumagda sa deklarasyon ng suporta. Ang hindi pagsali ng 2 mahahalagang bansang ito ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka sa mga eksperto tungkol sa pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon ng Gulpo. Ayon sa mga taga-suri, ang hindi pagsali ng Oman at UAE ay maaaring may kinalaman sa kanilang diplomatikong diskarte sa paghawak sa tensyon sa Iran. Ang Oman sa partikular ay madalas na gumaganap bilang tagapamagitan sa pagitan ng Iran at ng Kanluran, kaya maingat ito sa pagsali sa mga alyansang militar. Ang UAE naman ay may sarili nitong mga prioridad sa seguridad na maaaring naiiba sa kasalukuyang plano ng Saudi Arabia. Ipinakikita ng kawalan ng ganap na pagkakaisa sa rehiyon ang masalimuot na geopolitikang nakapalibot sa seguridad ng mga karagatan, habang sinusubukan ng Saudi Arabia na magtatag ng isang malakas na alyansa. Maaaring maging hamon sa pagpapatupad nito ang magkakaibang interes ng mga bansa. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan para sa mas mabilis na pagkilos upang maiwasan ang mas malalang krisis sa ekonomiya. Para sa mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas, may malaking epekto ang mga kaganapang ito dahil sa libu-libong Pilipinong marino na nagtatrabaho sa mga komersyal na barko. Ang kaligtasan ng mga marinong Pilipino ay nakasalalay sa katatagan ng seguridad sa mga rutang ito. Bukod dito, lubos ding umaasa ang bansa sa inaangkat na langis, kaya direktang mararamdaman ng bawat mamamayan ang anumang pagtaas ng presyo nito. Sa pagtatapos, ang insidente sa Oman at ang banta ng Iran sa kipot ng Hormuz ay nagpapaalala sa mundo sa kahalagahan ng kapayapaan sa karagatan. Ang pagbuo ng bagong koalisyon sa pangunguna ng Saudi Arabia ay isang pagsubok kung kaya ng pandaigdigang komunidad na magkaisa laban sa mga banta. Patuloy na babantayan ng buong mundo ang mga susunod na hakbang ng mga bansa upang mapanatili ang kaligtasan sa mga pandaigdigang karagatan. Isang malagim na trahedya ang yumanig sa rehiyon ng Krasnodar sa Russia matapos ang isang pag-atake gamit ang drone na nagmula umano sa Ukraine. Ayon sa ulat ng mga lokal na otoridad, tinarget ng pag-atake ang isang tanyag na resort sa Arkipo Osipovka na matatagpuan sa baybayin ng Black Sea. Agad na nasawi ang 7 sibilyan sa insidenteng ito na nagdulot ng malaking takot sa mga turistang naroroon nang mangyari ang pagsabog. Kinumpirma ng pamahalaan ng Krasnodar na 3 sa 7 nasawi ay mga bata, habang hindi bababa sa 40 iba pa ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Mariing inakusahan ni Gobernador Veniamin Kondratiev ang Ukraine ng sadyang pag-atake sa mga sibilyang target na malayo sa mga instalasyong militar. Patuloy pa rin iniimbestigahan kung ang drone ay tinamaan ng depensang panghimpapawid bago bumagsak sa dalampasigan.
Sa mga kumakalat na video sa social media na kinunan mismo ng mga lokal na residente, makikita ang isang drone na lumilipad ng mababa habang naririnig ang sunod-sunod na putok ng baril sa paligid. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang bumulusok pababa ang naturang sasakyang panghimpapawid patungo sa mataong dalampasigan. Doon, nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na nag-iwan ng matinding pinsala at kaguluhan sa mga tao. Nagulat din tungkol sa insidente ang Amerikanong himpilan ng balita na CNN. Ayon sa kanilang pagsusuri, lumipad ang drone malapit sa isang istasyon ng radar na pinatatakbo ng militar ng Russia bago ito bumagsak. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng may lubos na katiyakan ang eksaktong dahilan ng pagkawala ng kontrol sa drone na naging sanhi ng trahedya sa dalampasigan ng Arkipo Osipovka sa Krasnodar. Mabilis namang tumugon ang panig ng Ukraine sa mga paratang ng Russia. Si Andriy Kovalenko, pinuno ng Center for Countering Disinformation sa ilalim ng National Security and Defense Council ng Ukraine, ay nagpahayag na ang insidente ay dulot ng pagkakamali ng depensang panghimpapawid ng Russia. Ayon sa kanya, pinaputukan nito ang drone sa ibabaw ng isang mataong lugar, kaya bumagsak ang sasakyang panghimpapawid sa mga inosenteng sibilyan. Idiniin pa ni Kovalenko na ang lahat ng nasawi at nasugatan sa dalampasigan ay direktang pananagutan ng sistema ang depensang panghimpapawid ng Russia. Ayon sa kaniya, ang mga operasyong militar ng Ukraine ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng industriyang pandepensa at mga infrastrukturang pang-ekonomiya na sumusuporta sa kakayahang militar ng Russia. Iginiit niyang hindi nila sinasadyang targetin ang mga inosenteng sibilyan. Ang rehiyon ng Krasnodar ay madalas na nagiging target ng mga pag-atake ng puwersa ng Ukraine dahil sa estratehikong lokasyon nito. Ang daungan ng Novorossiysk na nagsisilbing mahalagang base ng Black Sea Fleet ng Russia ay matatagpuan humigit kumulang 40 kilometro lamang mula sa resort kung saan naganap ang pagsabog. Ito ang dahilan kung bakit napakataas ng tensyon sa himpapawid ng buong rehiyon. Sa nakalipas na isang buwan, kapansin-pansin ang pagtaas ng tindi at dalas ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Kabilang sa kanilang mga tinatarget ang mga infrastruktura ng enerhiya, mga planta ng paggawa ng armas at mga pasilidad ng transportasyong pandagat. Layunin ng Ukraine sa mga hakbang na ito na pahinain ang kakayahang logistikal at pang-ekonomiya ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Ayon kay Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia, ang mga pag-atake ng Ukraine mula ika-24 hanggang ika-31 ng Hulyo ay nagdulot ng hindi bababa sa 61 pagkamatay at mahigit 327 pagkasugat. Kinondena ng Moscow ang mga pagkilos na ito at tinawag ang mga ito na mga gawaing terorista laban sa kanilang populasyon. Hindi rin nagpapahuli ang Russia sa mga ganting salakay nito laban sa Ukraine, partikular na sa kabisera nitong Kyiv. Nitong mga nakaraang araw, naglunsad ang militar ng Russia ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga misil na naglalayong sirain ang mga estratehikong lokasyon sa Ukraine. Nagdulot din ang mga pag-ataking ito ng malawakang pinsala at takot sa mga mamamayang Ukrainian na naninirahan sa mga pangunahing lungsod. Noong nakaraang katapusan ng linggo, nagpakawala ang Russia ng maraming ballistic missile patungo sa Kyiv sa isang malawakang operasyon. Napuno ng makapal na usok at apoy ang kabisera habang nagtatakbuhan ang mga residente patungo sa mga kanlungang panlaban sa bomba. Hindi bababa sa 4 na sibilyan ang kumpirmadong nasawi sa pag-ataking ito na muling nagpakita ng bangis ng opensiba ng Russia sa sentro ng pamahalaan ng Ukraine. Bukod sa Kyiv, niyanig din ng mga pagsabog ang kanlurang bahagi ng Ukraine, partikular ang lungsod ng Lviv sa isang pag-atake noong madaling araw ng ika-30 ng Hulyo. 8 tao ang naiulat na namatay at mahigit 50 ang nasugatan matapos tamaan ng mga misil ng Russia ang ilang lugar na tirahan. Ipinapakita ng pag-atake sa Lviv na walang lugar sa bansa ang ganap na ligtas mula sa digmaan. Ipinapakita ng mga pinakahuling kaganapan ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng mga drone na ginagamit ng magkabilang panig sa labanan. Patuloy na pinalalawak ng Ukraine ang saklaw ng mga pag-atake nito gamit ang mga gawang lokal na drone na may kakayahang lumipad ng daan-daang kilometro papasok sa teritoryo ng Russia. Nagiging malaking hamon ito sa sistema ng depensang panghimpapawid ng sandatahang lakas ng Moscow. Ang rehiyon ng Black Sea ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang larangan ng digmaang ito. Dahil isa itong pangunahing ruta ng kalakalan na transportasyon ng langis at butil, napakahalaga ng kontrol sa himpapawid at karagatan nito para sa dalawang bansa. Ang bawat pag-atake sa mga baybaying rehiyon tulad ng Krasnodar ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang seguridad sa pagkain at ekonomiya.
Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang biktima ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa pandaigdigang komunidad. Maraming bansa at pandaigdigang organisasyon ang muling nananawagan para sa proteksyon ng mga sibilyan alinsunod sa batas ng digmaan. Gayunpaman, habang tumatagal ang hidwaan, tila lalo pang nagiging marahas ang mga taktika ng magkabilang panig upang makamit ang kalamangan. Ang suliranin sa paggamit ng mga sistema ng depensang panghimpapawid sa mga mataong lugar ay isa ring malaking usaping lumilitaw sa insidenteng ito. Bagamat layunin ng mga sistemang ito na protektahan ang mga pasilidad laban sa mga drone, ang mga pira-pirasong bahagi ng tinamaang misil o drone ay madalas na bumabagsak sa mga lugar na tirahan. Nagiging sanhi ito ng hindi direktang pinsala at pagkamatay ng mga inosenteng mamamayan sa lupa. Sa kabila ng mga pahayag ng militar mula sa Moscow at Kiev, ang mga pinaka-naapektuhan ay ang mga karaniwang taong nagnanais lamang ng kapayapaan. Ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa dalampasigan ng Krasnodar o sa mga guho ng Kiev at Lviv ay nagpapakita ng tunay na mukha ng digmaan. Ang takot at trauma ay patuloy na lumalalim sa bawat araw na lumilipas ng walang malinaw na solusyong diplomatiko. Para sa mga bansang nasa labas ng Europa tulad ng Pilipinas, patuloy na nagdudulot ang digmaang ito ng dituwirang epekto sa pamamagitan ng pabago-bagong presyo ng langis at mga bilihin sa pandaigdigang pamilihan. Ang kawalan ng katatagan sa Black Sea ay direktang nakaaapekto sa pandaigdigang daloy ng mga produkto. Kaya naman ang bawat balita mula sa rehiyong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga taga-suri sa buong Asya. Sa kasalukuyan, walang senyales na humuhupa ang labanan sa mga pangunahing larangan ng digmaan. Ang paglipat ng pokus ng Ukraine sa malalalim na pag-atake sa loob ng Russia ay nagpapakita ng bago nitong estratehiya na dalhin ang bigat ng digmaan sa mismong pintuan ng kaaway. Samantala, patuloy namang ginagamit ng Russia ang nakahihigit nitong puwersa sa artilleriya at mga misil upang pahinain ng Ukraine. Maraladya Saad. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na tatahak sa isang madugong landas bago makamit ang anumang kasunduan. Ang trahedya sa dalampasigan ng Krasnodar ay isa lamang sa maraming paalala na sa makabagong digmaan ang larangan ng labanan ay hindi na limitado sa militar. Mabilis na umaabot ang mga epekto nito sa buhay ng mga inosenteng sibilyan saan man.